Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17
individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng Thursday? Malapit na naman ang Valentine's Day, sabi nga Feb-ibig. Kayo po ba, pinaghahandaan nyo pa po ba ito? No? Masyado kasing mahal ang mga flowers, libo-libo. Natatandaan ko yung 2016. Abay, 24,000 yung, siguro 3 bulaklak yun. Diyan sa isang hotel dyan malapit sa atin. Para sa mga ordinaryong minimum wage earners, yung flowers na yun, no, na imported, ang halaga nun ay pang noong at that time, siguro pang 2 buwang sweldo na, di ba? Usapang Legal. Practical na lang tayo para po mairaos natin ang mga pang-araw-araw na pangangailangan ng ating pamilya. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan dahil din po no sa napakaraming mga questions last time no patungkol doon sa lupa problems. Kasi I noticed every time na nagdi-discuss po tayo ng tungkol sa lupa, napakarami nagtatanong at nadadagdagan yung aking nasa inbox. Plus kahit tapos na ang ating talakayan, patuloy pa rin po ang mga questions, no? Kaya naman minabubuti ko po na talakayin ang lupang nasa tax declaration na napatituluhan ng iba. Usapang. Ang sabi, may lupa po kaming nakatax deck mula pa po 1960s. Dito po nakatira pamilya namin mula noon hanggang ngayon. No, ang problema, meron pong iba na nakapagpatitulo. Gulat kami, 2020, may nakapatitulo po sa lupa namin. May laban pa po ba kami? Usapang Legal. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin tonight. Pero pagka po kayo may ganito ng problema, maganda po na personal kayong magtanong sa abogado para po mag-guide kayo sa tamang landas. Yan, sa tamang proseso at mag-guide din kayo kung ano ang tamang ang mga dokumento na nararapat ninyong ihanda, no? Para ma-recover ninyo ang inyong property. Usapang Legal. Dahil ang talakayan po natin dito ay for educational purposes only at syempre pa kapag po yung mga detalye, may detalyeng na-miss ay syempre maaari pong maiba ang applicable legal provision. Marami po kasi napaka-mitikuloso po, no? Masyado pong partikular sa mga detalye, no? Ang paghahawak po ng kaso at paglaban nito sa korte. Usapang Legal. Pero for educational purposes, no, ay tatalakayin po natin ang problemang ito at ano yung mga posible na gawin, no, mga hakbang para naman mapangalagaan ang karapatan or maisulong, no, ang karapatan ng ating texter. Okay, so happy birthday po muna. Babati na muna ako sa aking sister, kapatid ko, Ate Lucy Seco, dyan sa Manama, Bahrain. Happy birthday sa'yo. At syempre pa, happy birthday din Ginoong Guillermo Solomon Jr. dyan sa Doha, Qatar. Usapang Legal. Dakuan po natin ang question ng ating tagapakinig. Kasi meron pong mga scenarios dito, ano? In general na po ang ating discussion. Sino po ba ang may unang-una? Sino ang may possession ng property? Doon po sa text ng ating nagpadala, no? Doon sila nakatira mula pa 1960s hanggang sa ngayon. Patunay na sila ang may
possession or physical possession of the property. At ito ay pinagtitibay ng kanilang tax declaration at hopefully regular na pagbabayad ng amilyar. Usapang Legal. Ang tanong ngayon, no, paano nakapagpatitulo ang ibang tao sa kanilang lupa na nasa kanila ang pamumosisyon, no? So may mga paraan po ng pagpapatitulo ng property. Maari pong sa pamamagitan ng DENR, no? Ito po yung patent or yung mga grant, o kaya naman po yung tinatawag na judicial titling. So hindi po nabanggit doon kung ano ang paraan ng pagpapatitulo. At maganda din po na malaman paano nakapag-document or nakapag-present ng dokumento itong nagpatitulo ng property because kapag ka po nag-a-apply ng title, kailangan pong may maipakitang pinag-uugatan ng karapatan ang sino mang nagpapatitulo. Usapang Legal. Siyempre pa, napakahalaga ng possession. Yan. Ano yung possession? Ano? Paano nagkaroon or nagpakita ng possession itong nakapagpatitulo samantalang itong texter natin ang siyang nakaposisyon sa property mula pa 1960s. Usapang Legal. Diba? Kasi kailangan mong patunayan that you are in possession. Pangalawa, granting na sila pa ang nakaposisyon. Ano pa ang supporting document? Ito ba ay nagkaroon ng conveyance or paglilipat mula sa kaanak or mga ninuno ng ating texter papunta dito sa nakapagpatitulo? Kasi baka naman po, no, i-donate ng lolo mo o ng lola mo o ng magulang mo kung walang donation. Ano pa? Baka naman po nagkaroon ng deed of sale. So tingnan po ninyo, ano ang basihan nito, no? Meron pong tinatawag na trace document. Ano ba yung trace document? Dito po malalaman natin sa record po ng Register of Deeds kung paanong paraan na ilipat ang pagmamay-ari ng property sa kasalukuyang nagmamay-ari nito ayon sa record. Usapang Legal. So yan po ang initial discussion natin tonight. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Samahan niyo po akong sagutin ng mga questions ng ating tagapakinig. Magandang gabi po sa inyo. At syempre pa sa mga nanonood sa atin, pwede po ninyong i-share ang ating talakayan. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Miss Josephine Garimbao, Rudy Valpalma, Cherico Ferrer, Eduardo Narvaez. Magandang gabi din sa iyo, Kenneth Arevalo, Elmer Bendol sa Antique, Grace Recta, Henry Dolohan sa mga taga Botolan, Zambales. Magandang gabi po sa inyo. Mami Belen Rivera, Ruben Musni, Brian Gutierrez Musni. Tinatag nyo. Maraming salamat po. Magandang gabi din sa iyo. Okay, Tita Ami Miraflor Garcia, Violeta Montecalvo Zambrano, Josephine Garimbao, at syempre pa si Algari Serad, Alan Ronald Evaristo, at Ray Letada, Maricor Angeles, Angelo Rejada, Mirna de la Cruz, at syempre pa si Eduardo Narvaez. Sa Florence Regalo, magandang gabi. Sunny Samiliano at Romy Corpus, si Zoraida Falorina at Kuya Mario Manuba. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre pa, Ma'am Irene Almodovar. Usapang Legal. Okay, pagpatuloy po natin ang ating talakayan before we pause for commercial, no? Ipipresent ko po yung mga senaryo, no? Dalawa po kasi ang paraan para makapagpatitulo ng property, no? Going back to our discussion. Pwedeng sa pamamagitan ng administratibong paraan ng pagpapatitulo o kaya naman po sa pamamagitan ng pagdulog sa korte. Kapag ka po nagpapatitulo sa kumukuha ng titulo sa DENR, Department of Environment and Natural Resources, ito po ay administratibo. Ang sinasabi, matagal ko nang ino-occupy ang property na ito to the exclusion of others. And therefore, hinihiling ko sa gobyerno na maibigay na sa akin
ang pagmamay-ari ng property na ito. Usapang Legal. Kapag ka naman dumulog kayo sa korte, ang sinasabi po natin, Judge, ako na po ang may-ari ng, may pagkakaiba po ito ha, ako na po ang may-ari ng property na ito at sana po'y pagtibayin ninyo ang pagmamay-ari kong ito sa pamamagitan ng pag-issue sa akin ng Certificate of Title. Ito po yung OCT, Original Certificate of Title. No? Sa pamamagitan po ng pag-issue sa akin ng Original Certificate of Title. In essence, sinasabi mo, ako ang may-ari nito. Bigyan mo ako ng title para meron akong ebidensya ng aking pagmamayari. Ibig sabihin, iniiyo mo na ang property na ito. Pero kapag ka po doon sa administratibo, nire-recognize mo na ang estado pa or ang gobyerno pa ang may-ari ng property at hinihiling mo na mai-award ito or mai-grant ito sa iyo. May pagkakaiba po yan na didiscuss natin later on. Usapang Legal. Bongski, magandang gabi sa iyo. Gayon din sa iyo, Gael Enriquez. Ivy Gutierrez, magandang gabi. Miss Charity Rayo. At syempre pa, Miss Mirna de la Cruz. Gayon din sa iyo na Imbag Arabii, Ma'am Grace Recta. Feel free to share our discussion. And syempre pa, mag-comment din po kayo. Magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala again. Happy birthday sa iyo, Ate Lucy Seco dyan sa Manama, Bahrain. At Guillermo Solomon Jr. para bukas po, dyan naman sa Doha, Qatar. Magbabalik pa po ang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Ilan po muna mga paalala. Dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Amoy forever. Amoy LQ. Calaberry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. This Saturday on Scene Zone, #World Class Theater Experience mula sa Broadway classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.
champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng NU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki, and we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atlet. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Nagbabalik po ang Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin itong problema ng isa nating tagapakinig dahil meron silang tax declaration pero may ibang nagpatitulo ng lupa nila. Ano daw ang pwedeng gawin? So in general lang po ang ating discussion. So yung mga senaryo nito walang title but in possession, suddenly may nagpatitulo. A question is, paano napatituluhan? Nagmamatter po kung ito ay administratibo o kaya naman po ay judicial. Bakit? No? Kasi kapag ka po nasa administratibo sa pamamagitan po ng DENR, no, kailangan pong patunayan, no, kayo ang nakaposisyon sa property at gumamit ng panluloko itong nakapagpatitulo, no. Paano ito nakapanloko, no? Maganda pong malaman natin ito. Noon bang nag-conduct ng survey? Binanggit ba niya na ako po ang nakaposisyon? Because take note, no, kapag ka po ang applicant sa pagpapatitulo ng property for agricultural free patent or confirmation of an imperfect title, no, kailangan po ma-establish na nakadalawampung taon na in possession of the property. O ngayon, sasabihin mo, kami po ang nakaposisyon dyan. Baka naman ikaw nga ang nakaposisyon, pero yung isa sa kamag-anak mo nag-execute ng document. Ang tanong ngayon, kung may document na nagpapakita, no, na bagaman at dyan kayo nakaposisyon, ay merong deed of sale or merong deed of donation. Totoo ba ang transaksyon na ito? Kailangan mong patunayan na hindi ito totoo. Kung ang sinasabi mo hindi totoo ang transaksyon na ito. Usapang Legal! Ayan, kasi diba, no, kapag confirmation of imperfect title sa agricultural land, 20 years. Kapag residential free patent, 10 years. No? So, ito pong mga period na ito ay mahalaga. Kapag ka po sa ganitong paraan ginawa, dapat po ay sa loob ng 1 taon sa pagkaka-issue ng patent, whether it is agricultural free patent or residential free patent, dapat ay ma-question ninyo kaagad ito sa loob ng 1 taon. Kapag lumagpas na sa 1 taon, you will have to go to court at syempre, maari ding ma-involve ang Office of the Solicitor General para sa reversion. Yung reversion naman, hindi po ito nangangahulugan kapag ang DENR po ang nagsampa ng kaso
Ang reversion, babalik sa pagmamay-ari ng gobyerno ang property at hindi automatic na ikaw ang magmamay-ari nito. Mag-a-apply ka pa rin kagaya noong application na pinagdaanan noong nakapanloko sa DENR. Usapang Legal! May pagkakataon na lumagpas na sa 1 taon. What do? You go to court, no? Siyempre, alam ito ng abogado ninyo na kukunin. Kasi kailangan po ninyo ng abogado para mabawi or ipanalify itong titulo na hinahawakan or na issue pabor dito sa nakapangloko. Usapang Legal! Kapag ka po judicial titling, kaka-issue pa lang within 1 year, no? Maari po kayong mag-file ng kaso para sa petition para i-reopen or balikan, buksan muli ang kaso ng korte, no? Sabi po kasi sa batas, nagiging indefeasible ang title pagkalipas ng 1 taon mula sa pagkaka-award ng title o pagkaka-grant ng petisyon na ma-issuehan ng title. Usapang So ipapa-reopen po ninyo ito. Pero kapag kalagpas na po ng 1 taon, pwede po kayong magpetisyon para inalify ang title dahil sa fraud, panloloko, panlilinlang, panggagancho, plus damages. Usapang Legal! Ayan. So basically yun po ang magiging hakbang ninyo. Pero ang tanong, attorney, lagpas na ako sa tax declang. Meron akong title, pero nailipat ang title ko sa pangalan ng iba. Ano naman ang pwede kong gawin? Usapang Legal! Diyan na po. Pupunta ulit kayo sa Register of Deeds. Bakit? Alamin nyo muna, ano yung sinasabi niyang pinag-ugatan kung bakit nailipat sa kanya ang pangalan ng title. Kasi kung may titulo ka na, nakapangalan kay Rina Seco, nailipat kay Jeric Barreto, no? Paano nailipat ang titulo ni Rina Seco kay Jeric Barreto? Ano ba ang dokumentong pinag-ugatan? Kasi definitely, di ba, itong dokumentong ito, para ma-process ang lipat ng titulo, kailangan pong nagkaroon ng transaksyon. At ang transaksyon na ito, dumadaan una sa BIR. Bakit? Regardless kung ano man ang transaksyon, merong babayaran sa BIR na pwede pong capital gains tax, pwede din namang extrajudicial settlement of estate kung ito ay mana-mana, pwede din po namang deed of donation o kung ano man, pwedeng deed of transfer or transfer of rights, pwedeng ganito. Yan. Usapang Legal! Sa makukuha po ninyo ang detalye kung paano ito nalipat sa pamamagitan ng anong dokumento, because definitely may dokumentong ipipresent sa Bureau of Internal Revenue para ma-process yung e-car or car certificate authorizing registration. Usapang Legal! So, pagka nalaman na ninyo anong dokumento ang ginamit para mailipat ang titulo, ngayon malalaman mo, totoo ba ito? Totoo bang may, halimbawa, gumamit ng deed of donation? Unang-una, totoo ba itong nagkaroon ng donasyon? No? Pangalawa, tama ba yung donasyon? No? Baka naman hindi notarized, no? Baka naman hindi duly accepted. Take note, kahit totoo po ang donasyon, no? Totoong ibinigay, kung hindi valid ang dokumento, wala po itong visa, and therefore, napakadaling habulin nito. Usapang Nakaka-excite po, ano? Hindi ko alam kung bakit na-excite ako pag pinag-uusapan ng mga ganitong problema. Pero masaya pong talakayin ang tungkol sa mga lupa. Hayaan niyo po, nakapag-umpisa na ako sa mga aking sinusulat. Paunti-unti gumagawa po ako ng outline para makapag-publish ng book, hindi pang law students at hindi pang lawyers, kundi para sa mga ordinaryong manggagawa o yung mga kahit walang background po sa batas ay maiintindihan.
Ayan. So, pagpatuloy po natin ang talakayan. Ayan. Usapang Legal. Uy, thank you very much po. Napakaganda ng ano ninyo, ng word. Nakaka-inspire. Thank you very much po. At syempre, magandang gabi sa iyo, Leo Havares, dyan sa Palawan, si Henry Dolohan at Tita Ami Miraflor Garcia. Thank you very much. Nakaka-inspire yung mga messages po ninyo. Usapang Legal. Itatanong ko po, may lupa po ako na wala po ang titulo, ang hawak ko po tax deck. Pwede ko po ba ito ibenta? Pangalan ko po yung lupa at ako rin ang nagbabayad ng buwis taon-taon. Minana ko po ito pero dahil may asawa na ako, conjugal ba ito? Kasi yung asawa ko, yung minana niyang lupa, binenta niya mag-isa, hindi sinabi sa akin. Pwede ko din po bang i-bypass ang asawa ko sa pagbibenta? Ito naman na hindi titulo. Ang tanong dito dun sa ating texter, yun po bang property ay conjugal or exclusive? Paano malalaman kung conjugal ang property? Conjugal ang property kung dahil ito'y mana, kung ito ay minana mo bago kayo ikasal ng asawa mo. Ibig sabihin, lahat ng ari-arian mo na tinanggap mo, binili na pundar mo bago kayo ikasal, pag nag-asawa ka na, conjugal ang property na ito. Pero kung nagmana ka at tinanggap mo ito during the marriage, ito po ay eksklusibo mong property and therefore, pwede mo itong ibenta na hindi kailangan ng pahintulot o pirma ng asawa mo. Usapang Legal. Yung mana ng asawa mo, ganun din. Kung minana ito ng asawa mo at that time, no, na kayo ay kasal na, solong pagmamayari niya ito and therefore hindi kailangan ng pahintulot mo, hindi kailangan ng pirma mo. Usapang Legal. Kung ito ay minana niya bago kayo ikasal, ikaw, Mrs., meron kang 5 taon, no, para habulin ang property. Bakit? Because ang property ay conjugal at dapat, no, nakapirma ka, may pahintulot ka sa dokumento o sa transaksyon. Kapag wala kang pahintulot sa bentahan, itinuturing itong void at walang bisa. Usapang Legal. Next question, ipagpatuloy po natin. May tanong lang po ako kung bibili ba ng lupa at ito ay clean title na, ano ang kailangan at karagdagan pang dapat gawin? Usapang Legal. Well, kapag ka po clean title, walang problema. Dapat lang, no, ang inyong dokumento ay maayos at registrable. Maipanotaryo ninyo habang buhay pa ang other party, pareho kayong buhay pa, dahil kailangan po ninyong mag-appear before the notary public. Take note po ha, ang pagbabatayan po ninyo ng clean title ay hindi ang title na nasa possession o yung hinahawakan ng nagbibenta, no? Ang malalaman po ninyo kung totoong clean ang title kung yun pong record ng Register of Deeds ang malinis. Walang anumang annotation maliban sa annotation or kasama sa kondisyon sa pag-grant sa kanya ng pag-grant ng property mula sa gobyerno. Usapang Legal. Kasi lahat po ng mga properties, no, na na-acquire sa pamamagitan ng patent, GLOA or homestead patent, no, agricultural free patent o kaya naman ay residential free patent, meron po itong annotation na kapag kinuha o kinailangan ng gobyerno para sa road expansion, diversion road, o kaya naman ay anumang proyekto ng gobyerno, no, for public purpose, makukuha po ito ng gobyerno. Hindi kayo babayaran except doon sa improvements. At ito po yung tinatawag na right of way or easement na kalakip ng grant, kakambal ng grant o ng pag-award sa inyo ng lupa. Yun po ang disadvantage kung sa pamamagitan ng grant ninyo nakuha ang property. Usapang Legal. Take note din po na ito ay nakakabit sa property kahit pa ito ay maibenta na sa iba. At kahit pa matanggal ang annotation nito sa likod, no? Yun po yung disadvantage
nito. Usapang Legal. Marcelo M., magandang gabi sa iyo. Thank you very much. Sabi niya, thanks for your free legal advice on matters of land titles. Si Rex, lupa na portion lang sa mother title dahil patay na yung magulang ang ni-require extrajudicial settlement of estate with deed of sale. Ngayon, pwede bang magpagawa ng tax declaration na nakapangalan na nakabili ng lupa na yun without survey? Usapang Legal. Hindi po, dahil kakailanganin po, no, 'di ba, naka-indicate doon yung meets and bounds, yung mga boundary, pagitan. Kasi paano ka makaka-establish ng kung ano ang sukat ng lupa at kung alin doon ang portion na ito kung wala kang survey. So again, survey ay kailangan para magbahabahagi, makakuhanan ng tax declaration and makakuhanan ng title. Usapang Legal. Tanong lang po, safe po bang bilhin ang lupa na identified as timberland pero meron pong tax deck? Timberland, forest land, mineral land, public park, national park, military reservation, hindi po safe bilhin because ito po ay hindi capable of private ownership, hindi po ninyo ito makukuhanan ng title. Usapang Legal. Paano po pag barangay certificate lang ang meron si seller? Wag po ninyong papatusin. Barangay certificate na what? Na sinasabi siya ang nakatira doon? What if nag-squat lang siya doon? So hindi po ito reliable. Usapang Legal. Okay, si Willie. Attorney, tanong ko lang po, ano ang CLT? Pwede po ba ito mabenta? CLT, Certificate of Certificate of Land Transfer. Medyo lagging ako doon. Nag-buffer ako doon sa CLT. CLT ay Certificate of Land Title. Ito po ay ibinibigay, parang provisional title po ito. Ibinibigay po ang Certificate of Land Transfer habang ina-amortize o hinuhulugan pa yung bayad doon sa lupa. Pero ito po ay napalitan na ng Certificate of Land Ownership Award. Yun na po ang pumalit doon, CLT. Luma na po yun. Usapang Legal. Kung CLT lang po ang pinanghawakan tapos matagal na, ay baka naman po hindi na ito valid. Diba? Baka naman po ito nabawi na, na-cancel na. So, hindi po ito safe bilhin. Feel free to share our discussion tonight. Usapang Legal. Si Jared Red, ma'am. Good evening po. Paano po ang nag-change owner? Paano po yung nakatira doon sa lupa? Ano pong nag-change owner? At ano rin po, nagbentahan po ba ito? Yung nakatira sa lupa, ano po yung rason? Bakit siya nakatira doon? Ano pong kapangyarihan niya? Ano pong dahilan? At siya ay nakatira doon. Siya po ba ay nakakontrata? Meron po siyang contract of lease yung nakatira doon sa property. Sa contract of lease po, Tapos, yung dating owner merong in-execute na lease contract doon sa original, sa ibang tao. Say for example, the owner of the property, pagkatapos merong ibang tao na nagli-lease sa property, kung ibebenta po ni owner, ang property na ito sa iba habang may nakalis or nagrerenta sa lupa, yun pong buyer or bagong owner ay obligado na igalang yung lease na ito. Legal. Ngayon, may pagkakataon naman po yung commonly termed as tenant, tenant like agricultural tenant, although hindi na po ganito ang terminolohiya na ginagamit ng batas dahil ang tawag dito ay leasehold agreement, sa ilalim po ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Leasehold system na ang umiiral at hindi tenancy. Kapag ka po ganito, say ikaw ang nagtitil ng lupa o nagsasaka sa lupa, nagpapayabong ng lupa, pagkatapos ibinenta noong may-ari, unang-una, requirement po sa DAR na i-offer muna doon sa leaseholder yung bentahan. Bakit? Binibigyan po siya ng yung tinatawag na right of first refusal. Sa kanya muna i-offer bago sa iba. Kailangan din po ng patunay or notice, patunay na na-notify itong leaseholder na ibinibenta ang lupa at ino-offer ito sa kanya. Otherwise, kapag ka po naibenta ito na hindi na i-offer doon sa leaseholder, si leaseholder po pwede niyang habulin ang property mula doon sa
na pagbentahan. Usapang Legal. Kung hindi naman po bibilhin ng leaseholder ang property, meron din po siyang karapatan na magpatuloy sa pagsasaka ng lupa subject to the condition na patuloy niyang babayaran yung lease doon sa property. Usapang Legal. Magko-commercial po muna tayo sa ating pong pagbabalik. Siyempre, yung iba pang mga questions dito, sasagutin po natin. Iisa-isahin ko po hanggang sa makakaya. Magbabalik po ako, ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang Usapang Legal kasamang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin itong nakatax declaration sa ating ang lupa sa ating listener. Pero ang problema, napatituluhan ng iba. At syempre, ngayon ay sumasagot na po tayo ng inyong mga questions. Inuna ko lang yung mga naiwan ko last time dahil syempre, nauna po silang magtanong. Ayan. Pero yung question po ni Ul at Attorney, nakatax deck po yung lupa sa amin. Binayaran ko pa po ang milyar. Up to date, nung ipapatitle na po namin, sana ay nalaman ko na pinatituluhan ng auntie ko yung lupa namin. Nagpirma naman po sa donation, pinangalan sa tatay ko. Ang iniisip ko po, kung napatituluhan niya yung di namin alam, baka po sunod bawiin po yung donation. Mababawi pa po ba ito? Kapag ka po merong kondisyon o merong acts of ingratitude, yung donor ay maari pong bawiin yung property. Usapang Legal. Okay, mas makabubuti po, maaari po siyang mag-execute ng other document of conveyance kasi crucial yung donation Kapag halimbawa hindi naging maganda ang inyong samahan, dadating yung araw, pwede pong bawiin noong nag-donate. No? Kasi kapag ka po merong acts of ingratitude, pinalabas na ay ingrato or halimbawa ginawan kayo ng masama tapos kinasuhan po ninyo at sinabi na hindi, gawa-gawa lang niya yan. No? Yun pong acts ng pagkakaso doon sa donor, no? Yung pag-aakusa sa kanya ay maari pong gawing ground, no? Para sa revocation of donation. Usapang Legal. At any rate, no? Since nasabi po ninyo na nag-execute na ng deed of donation, gumawa na po agad kayo ng acceptance. I accept the donation. Yan. Or yung tatay niyo pala, I accept the donation, tapos ipa-register na po agad ninyo. Kasi, take note po, kapag ka-donation, kailangan po ay in a public instrument at hindi po doon nagtatapos. Dapat notaryado at dapat po ay duly accepted ng pinagbigyan. Usapang Legal. Without acceptance o walang pagtanggap sa dokumento, pirma noong tumanggap, hindi po valid yung donation. So, nag-uumpisa ang katuparan ng donasyon at the time na inaccept at nalaman nitong nagbigay na tinanggap na ang
donation. Usapang Legal. Kaya sa mga nakakatanggap dyan ng donasyon, take note. Ito, relative to that, attorney, saan pa po ba mas okay ang paglipat ng property? Deed of donation or deed of sale? Ayan. In terms of expense, no, yun pong pareho lang po sila ng babayaran 6% for capital gains tax kapag bentahan, yung deed of sale, o kaya naman ay donor's tax 6%, no? Pareho lang po 'yan. 1.5% para sa documentary stamp tax, so that would be 7.5%. Iba pa yung mga processing, no? Doon po sa local assessor's office, no? But kapag ka po donation at wala kayong ibang naging donasyon for that year, meron po siyang bawas na 250,000 because, no, exempt po siya. Regardless kung kamag-anak o total stranger, kaibigan, yung pinagbigyan ng property. Usapang Legal. Ang danger po dito ay paano kung bawiin? Or kung halimbawa anak ang pinagbigyan, no? Anak ang pinagbigyan at meron pang ibang mga anak. Say for example, merong non-marital children o anak sa labas. Ang sabihin ay naapektuhan yung aming share sa mana dahil nakatanggap ka na ito ang deed of donation. Obligado ko ngayon na recipient na ibalik, no, yung proper, not really ibalik, pero isali sa computation ng hatian ng mana yung una mo nang natanggap kung ang ginawa mo ay donation. Yun ang disadvantage noon. Bagaman at mas mura ang magagastos mo because merong 250,000 na value na exempt. Usapang Legal. Ayun, so kayo po ang magtimbang kung ano. Paano po kung yung mana during marriage ay nakapangalan na sa mag-asawa? Wala po ba karapatan ng asawa? Wala pa din. Like for example, ang nangyari is Rina Seco married to XYZ. Pero ito, no, mana ko ito, no? So, hindi po controlling kung kanino nakapangalan. Ang controlling po ay kung kailan ito tinanggap. Kung married to, description lang po, no? In fact, ito ay pagpapatunay na tinanggap mo during marriage yung property na ito. And therefore, sa'yo lang yun, di ba? So, ang controlling po dito ay kung kailan tinanggap ang mana at hindi kung kanino nakapangalan. Yun. Usapang Legal. Yung married to na nakasaad doon ay description lamang kung ano ang status, kung single o married, single o double itong nagmana. Usapang Legal. Sabi naman Grace Recta, ako maunang bibili ng book ni attorney. Thank you very much. Meron pa tayong mga questions dito. Mababawi po ba namin yung property po na sa lola namin? Wait, saglit ha. Lola namin ang titulo. Pero sa record po ng RDA represented po ng ibang tao. Anong ibig pong sabihin ng represented? No? Maari po kasi, no, may mga pagkakataon, halimbawa, minor de edad po ang may-ari ng property, represented by yung kanyang guardian. Ayun. Usapang Legal. Again, kapag ka po may nagkamkam at nadokumentuhan ang property ninyo, napatituluhan, ang unang gagawin ninyo, dahil wala na po tayong oras, ang unang gagawin po ninyo, alamin kung anong dokumento ang ginamit para mailipat sa kanya ang titulo. Doon po mag-uumpisa ang search ninyo, paghahanap ng ebidensya. Kung ito ay halimbawa napatituluhan gamit ang deed of sale, tanong ninyo, yung may-ari, original na may-ari ng property, kung sa kanino nakapangalan ang property, totoo bang pumirma sa dokumentong ito? Kung hindi siya pumirma sa dokumentong ito, pues, nasa sayo ang pagpapatunay na pineke ang kanyang dokumento, ang kanyang pirma, peke ang dokumento, o kung ano pa man. So, doon po lagi mag-uumpisa sa paano nailipat ito sa kanya. Anong dokumento ang ginamit? Yan. Napakahalaga po nito because dito po mag-uumpisa ang paghanap ninyo ng ebidensya. Usapang Legal. Pwede po kayong mag-request sa akin ng topic for our program.
para po kung ano yung pinakamarami ng mga questions or mga request, yun po ang itatapik ko dito para din at least related at malapit sa katotohanan, malapit sa totoong buhay ang ating tinatalakay, because that is the purpose of our program, maging practical para po magamit natin dahil naiintindihan po natin na mahirap magkonsulta sa abogado. So thank you very much po sa pagsama ninyo sa akin. Pasensya na, hindi ko po natapos. Pero pwede po ninyo akong i-message sa ating programa. Ay naku, meron akong nautangan. Nautangan ng sagot dahil hindi ko nabanggit. Pero don't worry po, si Austria Manading, pasensya na, hindi ko pa rin nabasa yung question niya. Ganyan din Ma'am Orsilita Arago at maraming iba pa. Nag-screenshot pa naman ako. Jerry Valdez, hindi ko rin nasagot. Magbabalik po tayo on Tuesday para sa isa namang practical na talakayan, no? Yung aktual na hakbang na pwede ninyong gawin kung sakasakaling meron po tayong problemang legal. Nakasama ko po sa kabilang side, Jeric Barreto. Ako po ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Ang oras na Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate!